Kumusta, mga mangangalakal? Sa video na ito, susubukan ko ang kahusayan ng Smart Grid Bot sa advanced na antas. Gumagamit ako ng diskarte batay sa pag-average kapag bumaba ang presyo sa isang partikular na porsyento. Kinokontrol ng parameter, RB%, ang pagbaba ng porsyento kung saan na-average ang posisyon. Kaya, papunta ako sa bot tester kung saan naghanda ako ng tatlong senaryo. Susubukan ko ang BTC, BCH, at ETH na may mga pagbabago sa RB bawat parameter sa panahon ng 2022. Para sa bawat senaryo, itinakda ko ang barya, taon ng pagsubok, at inayos ang mga parameter. Inalis ko ang porsyento ng RB sa mga static na argumento at idinagdag ko ito sa mga dynamic na argumento. Ito ay mahalaga upang tingnan ang lahat ng mga resulta na may iba't ibang mga halaga ng porsyento ng RB. Sa buong ulat, itinakda ko ang parameter na ito mula 5 hanggang 13 na may dalawang hakbang na nangangahulugang makikita ko ang mga resulta para sa mga halaga ng porsyento ng RB na 5, 7, 9, 11 at 13. Dahil hindi nagpapakita ng hiwalay na kolum ang buong ulat para sa parameter na porsyento ng RB, nagdagdag ako ng bagong parameter, listahan ng op-param, sa mga static na argumento, upang isama ang mga halagang ito sa ulat. Sabay-sabay kong pinapatakbo ang bawat senaryo. Habang pinoproseso nila, mag-subscribe sa aking channel upang ikaw ang unang makakita ng mga bot test. Sa ganitong paraan, naglulunsad ako ng 3 tester at nakatanggap ng 5 senaryo para sa bawat isa. Sa buong ulat, malinaw na nagpakita ang bot ng mga negatibong resulta sa mga kondisyon ng krisis. Para sa pagsusuri, tututuon ako sa Bitcoin Cash, BCH, senaryo na may RB bawat 7. Gumagamit ako ng 50x leverage para sa mga kalkulasyon. Ang ilang mga palitan ay nag-aalok ng hanggang 100x na leverage, ngunit ang mga naturang pares ay bihira, at ang mga palitan ay kadalasang binabawasan ng leverage, sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga limitasyon sa mga laki ng posisyon. Ang resultang ito ay hindi kasiya siya, dahil ang panganib ay mas malaki kaysa sa gantimpala. Para sa mga diskarte sa grid, ang pinakamababang kita ay dapat na 110% upang mapanatili ang isang positibong inaasahang halaga. Bukod pa rito, ang recovery factor ay 0.27 na nagpapahiwatig na ang diskarte ay maaaring hindi mabilis na makabawi at nanganganib na mawalan ng higit pa kaysa sa natamo nito. Ang pagiging epektibo ng isang diskarte sa grid ay nakasalalay sa kakayahan ng deposito na makatiis ng mga maximum na drawdown kapag ang presyo ay gumagalaw sa isang hindi kanais-nais na direksyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga posisyon ay hindi masyadong na-load, ngunit sa malalim na mga drawdown, maaaring kailanganin ng malaking karagdagang pamumuhunan.